Hello mga kabayan, welcome. Tama na ang pag-scroll sa YouTube. I-type na ang Nurse ng Bayan para sa mga health tips and advice. Ang sakit ng ngipin ay isa sa pinakaayaw maranasan ng maraming tao. Minsan bigla itong sumusumpong sa gabi habang kumakain. O kahit walang ginagawa. Kapag matindi ang toothache, maaaring maapektuhan ang pagkain, pagtulog at kahit simpleng pagsasalita. Pero bakit nga ba sumasakit ang ngipin? Ayon sa dental science, ang toothache ay kadalasang dulot ng tooth decay, infection, gum inflammation, cracked tooth, o exposed nerves. Kapag naapektuhan ang nerves sa loob ng ngipin, doon nagsisimula ang matinding pananakit. Mahalagang tandaan na ang home remedies ay pansamantalang tulong lamang at hindi kapalit ng dental treatment. Pero ayon sa science, may ilang natural remedies na maaaring makatulong mabawasan ang pain at discomfort habang naghihintay ng konsultasyon sa dentista. Narito ang 5 natural na paraan na madalas ginagamit at may scientific basis. Una, saltwater rinse o pagmumumog ng maligamgam na tubig na may asin. Isa ito sa pinakasimple pero pinakakaraniwang nirerekomenda ng mga dentista. Ang asin ay may natural cleansing properties. Ayon sa studies, ang saltwater rinse ay maaaring makatulong bawasan ang bakterya sa bibig at makatulong sa inflammation ng gums. Kapag may infection o pamamaga sa paligid ng ngipin, maaaring makatulong ang warm salt water para mabawasan ang iritasyon. Paano gawin? Maghalo ng kalahating kutsarita ng asin sa isang basong maligamgam na tubig. Imumog ito ng mga 30 segundo bago iluwa. Bukod sa paglinis, nakakatulong din itong alisin ang food particles na maaaring nakabara sa pagitan ng ngipin. Ikalawa, cold compress. Kapag may kasamang pamamaga, ang toothache, maaaring makatulong ang cold compress. Ayon sa pain management science, ang lamig ay tumutulong paliitin ang blood vessels. Dahil dito, maaaring mabawasan ang pamamaga at pansamantalang mabawasan ang pain signals. Maglagay ng ice pack o malamig na tuwalya sa labas ng pisngi malapit sa masakit na bahagi ng 15 hanggang 20 minuto. Pero huwag direktang ilagay ang yelo sa balat dahil maaaring makairita ito. Ang cold compress ay may epektibo
lalo na kung may swelling o throbbing pain. Ikatlo, clove o clove oil. Ang clove ay matagal na ang ginagamit bilang natural remedy sa toothache. Ayon sa research, ang clove ay may compound na tinatawag na eugenol. Ang eugenol ay may natural anesthetic at antibacterial properties. Ibig sabihin, maaari nitong pansamantalang manumb ang area at makatulong laban sa bakterya. Paano gamitin? Kung may clove oil, maaaring lagyan ng kaunting patak sa cotton at dahan-dahang ilagay malapit sa masakit na ngipin. Kung whole cloves naman, maaaring nguyain ng marahan para lumabas ang natural oils nito. Pero mag-ingat sa paggamit ng sobrang daming clove oil dahil maaari nitong makairita sa gums at bibig. Ikaapat, garlic o bawang. Maaring nakakagulat pero ayon sa studies, ang bawang ay may antibacterial compounds tulad ng allicin. Ang allicin ay maaaring makatulong laban sa ilang bakterya na konektado sa tooth decay at gum disease. May ilang tao na gumagamit ng dinurog na bawang bilang natural remedy para sa toothache. Paano ito ginagawa? Dinudurog ang isang maliit na piraso ng bawang at inilalagay malapit sa apektadong bahagi ng ilang minuto. Pero tandaan, maaaring matapang ito sa bibig ng iba. Kaya dapat mag-ingat lalo na kung sensitive ang gums. Hindi ito kapalit ng antibiotic o professional dental care, pero maaaring makatulong pansamantala laban sa discomfort. Kalima, peppermint tea bags. Ang peppermint ay may cooling effect na maaaring makatulong sa pain relief. Ayon sa ilang studies, ang peppermint ay may mild numbing at soothing properties. Paano gamitin? Palamigin ng bahagya ang ginamit na peppermint tea bag at ilagay ito sa masakit na bahagi ng bibig. May ibang tao rin na nilalamigan muna ito bago gamitin para mas soothing ang epekto. Bagamat hindi nito kayang gamutin ang sanhi ng toothache. Maaring makatulong ito pansamantala para mabawasan ang discomfort. Ngayon, mahalagang pag-usapan kung kailan delikado ang toothache. Kapag ang sakit ng ngipin ay may kasamang pamamaga ng muka, lagnat, masamang amoy o lasa sa bibig, hirap lumunok, o matinding pain na hindi nawawala. Maaaring senyales ito ng infection.
At ayon sa dental experts, ang untreated dental infection ay maaring kumalat sa ibang bahagi ng katawan kung mapapabayaan. Kaya kahit nakatulong ang home remedies, mahalaga pa rin ang pagpapatingin sa dentista o lalo na kung persistent ang sintomas. Paano naman maiiwasan ang toothache? Ayon sa dental science, ang prevention ang pinakamahalaga. Regular na pagsisipilyo 2 beses sa isang araw gamit ang fluoride toothpaste ay mahalaga para maiwasan ang tooth decay. Mahalaga rin ang flossing dahil may mga food particles at bacteria na naiipon sa pagitan ng ngipin at na hindi naaabot ng toothbrush. Limitahin din ang sobrang matatamis na pagkain at soft drinks. Dahil ang sugar ay pangunahing pagkain ng bakterya na nagdudulot ng cavities. At syempre, huwag kalimutang magpatingin sa dentista regularly kahit walang nararamdamang sakit. Maraming dental problems ang nagsisimula ng walang sintomas. Kapag maagang nakita, mas madaling maagapan. Sa huli, ang toothache ay hindi simpleng inconvenience lang. Maaari itong senyales ng mas malaking problema sa oral health. Ang mga natural home remedies ay maaaring makatulong pansamantala, pero hindi nito kayang palitan ang tamang dental treatment. Ang tunay na solusyon ay tamang oral hygiene, healthy lifestyle, at regular dental care. Dahil ang malusog ng ngipin ay mahalaga hindi lang para sa magandang ngiti, kundi para rin sa overall health ng katawan. Salamat mga kabayan, till next time!